pinakamahalagang bahagi ng worship. Actually, lahat ay pantay-pantay na mahalaga. Yung kaninang praise and worship natin, importante yun kasi yun yung paraan para tayo ay magbalik ng pasasalamat, pagpuri, pagharana sa Panginoon, pagdakila sa Kanya. Yun yung ginawa natin kanina. Kadalasan yung mga karamihan sa konti, kuminsan, yung mga member ng church ay pupunta kapag message na. Dahil kasi inisip na yun ay pinaka-importanteng bahagi ng worship service. Actually, ang pinaka-importante, kung merong pinaka-importante, yung ating pagsamba sa Diyos. Amen. Yung pagkakantahan. Kaya iba, hindi ba nagkakantahan pa sila doon? Hindi ka muna ako. Kaya yun, pagkatapos na yung kanta, iba, pa sa labas, mayroon pang ibang mga agenda. Bago sila pumasok, kasi ito na, time na ng worship service. At another time naman ng kinatatakutan ng marami, pag it's giving time. Kaya yung darating na yung offering, kanya-kanyang kapa. Hindi ko pa nakapa kanina. Tapos saka pala magpipili, ang kulay, magkapareho ngayon yung 500 tsaka yung 20. Kalilito ka nga, hindi ka makapag-give. Kasi isip ko, baka 500 na bigay ko. Yan yung mga ginagawa sa atin ng ating mga kaugalian. Bakit man maganda, lahat yan tanggap ng Diyos kasi kilala niya tayo at meron siyang planong gawin sa atin at handa siyang linisin tayo kung ready tayo magpalinis. Kaya kung na sinuko niyo yung inyong buhay sa Panginoon, seryoso siya. At sana seryoso din tayo. Ang tinanggap natin si Kristo, ibig sabihin, tinatanggap natin na siya na yung mag-ahari sa buhay natin. Sa ganong paraan, ibibigay ko sa inyo yung word na naniniwala naman ako, gusto rin ni Lord na marinig natin. Devotion ko ito. At gusto kong i-share sa inyo isang mahalagang bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos, sa pagiging tao. Bakit ba ang mga anak ng Diyos kailangan manatili pa sa lupa? Samantalang ready na naman yung langit para sa kanila. Okay, iba siguro ayaw tumanggap muna. Ayaw muna tumanggap kasi ayaw ko muna mamatay. Sabi lang yung mababait, unang kinukuha ni Lord. So, huwag mo muna maging mabait. Kaya marami tumatanggi maging mabait. Sa Romans chapter 15 verses 1 to 6 ay sa English, kasi meron tayong foreigner. Bahala na kayo mag-interpret. Sa English kasi nakuha ko eh. Actually, ito ay isang bahagi ng lecture ni John Maxwell. Isa siya sa mga kilalang mentor na hindi lang ng mga Kristiyano, pati ng mga businessman. Sabi din sa Romans chapter 15, Romans chapter 15, ano po ang nagsulat nito? Ito ay galing kay Paul, sulat sa mga taga-Roma. Kaya hindi ito galing kay Maxwell. Correction. We then who are strong ought to bear, tama ba yung pagkaka-English ko? We then who are strong ought to bear with the scruples of the weak. Tagalogin ko na. English muna. Let's each of us please his neighbor for his good, leading to edification. For even Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. For whatever things were written before were written for our learning, that we, though the patience of and comfort of the Scripture, might have hope. For we, through the patience, mahirap talaga ng English no? Lalo na pagka may Amerikano ang kasama. Pero kung tayo-tayo lang, hindi ako mahirap mag-English. Sabi dito, now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus, that you may with one mind and one mouth glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ.
Ano, intindihan niyo? Yun na yun. Let's pray. Let's pray tayo. Lord, niling po namin ang inyong Holy Spirit siya magpaliwanag sa amin. Sulat po ninyo ito, kaya gusto po namin, Panginoon, directly marinig namin sa inyo ang mga paliwanag. Meron man po ako sasabihin, Panginoon, direct niyo po ang aking salita, direct niyo po ang aking dila, ang aking isip, upang ma-share po, Panginoon, ang gusto mo pong marinig namin. At kung meron po kayong, Panginoon, sasabihin pa sa ilan sa mga kasama namin, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, Panginoon, upang sila po ay makapagbahagi ng kanilang mga patotoo, kung ano po mga sinasabi ninyo sa kanila, na maaaring matututunan din namin, Panginoon, para po sa gusto ninyo mangyari sa amin. Magkaroon po kami ng like-minded towards each other, Panginoon. Magkaroon po kami ng kapayapaan sa pamamagitan po ng pagkapahinuhod sa aming pong patience. At ganun din po, Panginoon, magkaroon po kami ng desire na may-share po namin ang lahat po, Panginoon, ng mga pagpapala na natatanggap namin sa inyo. Niling po namin lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, ang tinuturo sa atin, actually, una ko natanggap na message sa Panginoon ay tungkol to sa mga leaders. Gusto ko lang tanungin, bawat isa, ilang taon na tayo na nakikinig ng Word of God? Ibig sabihin, ilang taon na nating naisip na pagka magsisimba pala tayo, dapat makikinig tayo ng Word of God. Doon nasa Catholic ako, masugid akong nakikinig ng misa, pero hindi ng Word of God. Ibig sabihin, pupunta ako sa simbahan nung, ito alam to ni Mama, bago pa ako pumasok sa school, kasi gusto niya na nga patirahin na ako sa seryo, akala niya doon ako nakatira. Mas marami akong time sa church. Bago ako pumasok, 7 o'clock, 6 o'clock ay nasa simbahan na ako para makipag-usap sa Diyos. Pag uwi ng bahay, bago ako umuwi ng bahay, 6 o'clock din yung aming uwian, 7 o'clock, nasa church din ako. At doon ko nga nakilala si Father Archie, yung crush ng bayan. Crush ng bayan. Maraming may crush doon. Kanina napanood ko si Father Archie sa TV, nasa G12 siya. Nagpipreach siya, in-invite siya ni Bishop Oriel. At sinabi niya nga na naglululundag siya sa tuwa dahil na-invite siya doon sa seminar na yon. Dahil kasi nakalaya siya. Sabi niya, hindi ko suot ang abito ko, malaya ko ngayon. Sabi ko, nila kasusumbong. Sabi niya. Kasi mananatili siyang pare dahil nag-evangelize siya doon para ipakilala kung ano yung totoong katuruan na nakita niya sa Bible. Yung kapareho ng born-again faith. Di lang nila matawag na born again, ang tawag nila ay renewed Christian. Ibig sabihin, Christian kasi, bininyagan na ng bata pa, kaya Christian na. Nire-renew lang. Sa pamamagitan ng kumpil, hindi effective kasi pag sinampal ka ng paharit na nalawayan, medyo parang bumabalik sa dati. Kaya meron din silang tinatawag na encounter. Sila actually nauna sa encounter bago tayo. Meron na silang encounter, kaya meron tinatawag sa kanilang marriage encounter. Pinagpatuloy nila sa bawat family. So, sabi niya, doon sa kapitbahay namin church, kung kayo ay sa paniniwala ninyo born again na, ano pang ginagawa ninyo dito? Gawa na kayo ng grupo ninyo, sasama nyo na yun, kung sino yung inyong mga akay. Pagtayo na kayo ng inyong sarili. Dahil kasi yun ang purpose ko dito, kaya ako nananatili para kayong mga Katoliko maturuan ng tamang aral. At pag nabuksan namin yung isip, pwede na kayong bumubuo ng sarili ninyong grupo. At yun yung kapitbahay namin na church, doon sa Dream Center, sa Peria. Ganun yung kanilang testimony. At kanina nga inulit ni Father Archie yung kanyang sinasabi.